So, kanina rito, sabi dito sa verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Okay? So, God declared that I am the bread of life. So, yun yung topic natin ngayon. The unang topic natin for our series, the bread of life. Sabi mo, bread of life. Sino nag-umpisa? Sino rito? Ikaw ay, sabi doon, paborito mo yung tinapay. Ha? Walang kumakain ng tinapay dito. Sino kumakain ng pandesal? Tinapay. Taas ang kamay. Ako, paborito ko po tinapay. Okay? Lalo na pag ito ay mainit. Ang paborito ko pong tinapay ay toasted. So yun yung hindi naman sunog yung tamang-tama lang, yung brown na, pag kinagat mo na, gumaganon pa. Okay, yun ang paborito ko. Kaya pag bumibili ako ng tinapay, dalawa. Okay, bakit ba so dalawa? Kasi yung iba, sila Mami Dol nyo, ayaw nilang toasted, ako gusto ko. So kaya dalawang binibili ko. Pwede ba halo, 5 o 6 na toasted, and the rest ay katamtaman lang. Amen ba? So, yun yung paborito ko. Pag sinabi natin bread of life, ito yung buhay. Amen po ba? Tama? Ito yung nagbibigay ng buhay. Sabi nga ng Panginoon, I am the bread of life. So, ibig sabihin pala, sa buhay natin, kailangan natin ng bread of life. O tinatawag na spiritual life. So, maraming tao, nagtataka sila, yes, kilala nila ang Panginoon, pero parang yung buhay nila, parang kulang pa rin. Alam niyo ba yon? Na even mga Christian, ito ma-check yung ating spiritual life dito Malalaman natin dito ngayon, sa oras na ito, pakikita natin, totoo ba akong tumanggap kay Lord? Totoo ba na ang aking spiritual life ay buhay? O baka yung spiritual life mo ay patay pa rin hanggang ngayon? Tingnan natin, sabi kasi ng Bible, in Genesis, naalala niyo, nung si Adan at si Eva nilikha ng Diyos, meron silang tinatawag na dalawang buhay. At ang buhay na ito, spiritual at physical. Ang sabi ng Lord sa kanila, huwag niyong kakainin yung puno ng bunga. Hindi yung puno, yung bunga. Okay? Huwag niyong kakainin yung bunga na nasa puno na yon na nasa gitna ng paraiso. Kasi pag kinain nyo yun, mamamatay kayo. And then suddenly, alam naman natin na si Satan talagang sa John 10:10, steal, kill, and destroy, gagawa ng paraan si Satanas para sirain niya talaga yung nilikha ng Diyos. Amen. At ang tao, hindi talaga maniwala. Makonfuse ba? At hanggang ngayon, kinukonfuse pa rin niya ang mga tao. Alam niyo ba na kahit malagi kang nasa simbahan, na minsan at malimit, na nakukumpiyos ka din. Alam niyo ba yon? Na parang sinasabi mo, totoo bang born again ako? Totoo bang nakakilala ako kay Lord? Totoo ba yung buhay ko na ito? Bakit ganito? Mahirap pa rin ako. Bakit ganito pa rin yung buhay namin? Bakit yung pamilya ko ganun pa rin? Bakit naghihirap sila? Amen. Bakit ganun pa rin? Parang, ang dami pa rin mga bagay o may struggle pa rin ako. Itong bagay na ito, hindi ko ma-overcome. Bakit ganon? Mahilig pa rin ako sa ganito, mahilig pa rin ako sa ganyan, mahilig pa rin ako sa makamundo. Bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi there's something wrong in your spiritual life. Kasi may mga spiritual na buhay tayo na kailangan nating tignan na bigyan ng pansin. Amen po ba? Kaya napakahalaga, ngayong buhay natin, palagi tayo in the presence of God. Amen? So, balik tayo doon. When the Satan deceived si Eva kasi yung unang diniceive tama ba? Yung babae. Diniceive niya, sabi niya, hindi namin pwedeng kainin yan, yung bunga na yan, kasi sabi ng Diyos, ay mamamatay daw kami. Alam mo, sabi ni Satanas, huwag kang maniwala doon. Huwag kang maniwala kasi ayaw lang ng Diyos na maging matalino ka at magaling ka.
Gusto niya siya lang. Alam mo yung ginagawa ni Satanas sa buhay ng tao? Niloloko niya, dinideceive niya, ni-scammer niya. At ang ginagamit niya yung 5 senses. Alam niyo yung 5 senses? Ano yung una? Uy, parang hindi kayo nag-aaral. 5 senses, ano? Smell, taste, hear, touch, sight, ano pa? Ha? Baka meron pa isa eh. Baka sumobra na eh. Sinobrahan mo na eh. Amen? Itong 5 senses na ito, dito gumagawa si Satan. Amen? Na minsan, naluloko tayo saan? Sa sight. Amen? Minsan, naluloko tayo sa by hearing. Totoo ba yun? Totoo ba yung narinig ko? Totoo ba yung nakikita ko? Amen ba? By feeling. Amen. Hello? Kasi minsan gumagawa ang paraan ng kaaway. Kaya nga sabi nga rito kay Eve, sabi kay Eva, hindi totoo yon. Huwag kang maniwala sa sinabi ng Diyos mo. Kasi ayaw niya lang na maging katulad ka niya. Pero hindi niya napansin at hindi yun naisip na nilikha siya ng Diyos na kawangis ng Diyos. Nakalimutan niya na yung sinabi ng Diyos sa kanila. Kasi bakit? Na out of focus na siya. Kaya minsan sa buhay natin, kaya tayo hindi na tayo nagiging spiritual kasi we are out of focus. Kaya nawawala tayo doon sa hulog o doon sa way ni Lord sa buhay natin. Kasi bakit? Out of focus na tayo. Kasi si Eva, nakapokus saan? Doon sa prutas. Hindi doon sa sinabi ng Diyos. Amen. Anong nangyari? Sabi kasi, pag ginawa namin daw to, hinawakan daw namin to, mamamatay kami. It so happened, nung kinain ni Eva, hindi naman siya namatay. So sabi, siguro na-feel niya, wala naman nangyari sa amin. Hindi naman ako namatay. Pero hindi niya naintindihan na ang mamamatay sa kanya sa panahon noon, kasi noon maganda yung buhay. Hindi ka mamamatay. Kasi bakit? Nasa presensya ka ng Diyos. Na yon. At nung kasalanan ay pumasok sa kanya, nawala lahat yon. Hello? At ang tao may limitasyon na ang buhay sa lupa. Tama? Noon wala. Amen. Ang namatay sa kanila ng una ay ang spiritual life. Nawala na yung connection. Nawala na yung alin? Yung signal. Amen. Kaya minsan, akala natin naka-tune in pa rin tayo kay Lord, pero hindi na. Akala natin naririnig pa rin natin ang Diyos, pero hindi mo na narinig. Ang naririnig mo na yung sarili mo. Yung sarili mong isip. Yung sarili mong pakiramdam. Amen. Kaya pag minsan kinokorek ka, nagagalit ka. Nagre-retaliate ka. Kasi bakit? Alam mo, tama ka. Pero sa totoo lang, mali ka. Amen po ba? Kaya kahit anong gawin mong sikap, kahit anong gawin nating porsigido, mamaya makikita natin. Okay? Kaya nga sabi dito, ang tao ay nilikha ng Diyos na may physical life, kung saan kasama dito, nilikha ng Diyos ang iyong damdamin at isip. Ngunit ginawa din tayo ng Diyos na spiritual na buhay. Pero ito ay naputol dahil sa kasalanan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 15. Tingnan natin dito. Ay, nandun ako. Sa 1 Corinthians na ako, kapatid. Hindi nyo maano? Mabagal ba? Nabasa nyo ba yung kanina yung sunod-sunod? Hindi. Sabi rito, ngunit ang taong hindi nananahan ng Espiritu ng Diyos ay hindi niya tinatanggap ang mga aral mula
sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. Okay? Listen, pakinggan to. May dalawang uri ng tao. Ito yung tinatawag na natural at spiritual. Okay? So ito yung pag-uusapan natin, natural and spiritual. Tignan natin, unang-una, this is a natural. Sabi dito, kapatid, doon muna sa verses, ha? Salamat. Okay. Hindi niya tinatanggap, listen, this is a natural, ha? Natural to. Sabi rito, ngunit sa taong hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito ay nauunawaan lamang ng tungkol sa Espiritu. Minsan ang mga tao, pinipilit niyang maunawaan ng Diyos pero hindi niya maunawaan. Kasi bakit? By their natural strength. Knowledge. Tingnan nyo ha. Maraming taong matalino sa mundo. Marami, pati lawyer, alam nila ang Bible, pero hindi nila naintindihan. Pero bakit yung isang tao na walang pinag-aralan, pero nabuhay yung kanyang spiritual, naiintindihan niya to? Amen. Tama ba? So, ibig sabihin, merong natural tsaka spiritual. Tignan natin yung spiritual. Verse 15. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, spiritual to ha, naunawaan niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi niya, naman niya, naunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo ba yung mga spiritual, kalimitan ay hindi maintindihan ng tao? Alam niyo ba yun? Yung spiritual, bakit ka pupunta sa church? Bagyong bagyo. Paano kami nasa online, hindi kami spiritual? Ibig sabihin, pastor, yung mga nandito ngayon sa church, spiritual. Hindi ko sinasabi yon. Kasi may mga bagay, pumunta ka dito, pero hindi ka naman naka-tune in kay Lord. Ang ginawa mo lang, para ipakita mo, na okay ka. Pero sa totoo lang, hindi ka okay. Amen ba? So there's this may makikita natin. Kaya nga, pinag-uusapan natin dito, kaya nga sabi ni Jesus, I am the bread of life. Mamaya pag-uusapan, papalawakin pa natin ang gusto ito. Sabi rito, unang-una, dalawang klase daw ng tao. Number one, yung spiritual muna ito pag-usapan natin. Sabi rito, taong pinananahanan daw ng Espiritu, ito yung spiritual. Ito ay tao na nauunawaan niya ang lahat ng bagay na spiritual, pero hindi yan naman nauunawaan ang ibang tao na hindi pinananahanan ng Espiritu. Pakinggan nyo to. Alam nyo kalamitan, may mga tao, lalo sa bahay, hindi ka maintindihan. Lalo yung nanay mo na hindi nagpupunta sa church. Lalo yung mga nanay mo, magulang mo na hindi nagbabasa ng Bible. Yes, alam nila may Diyos. Pero ikaw, nakikita na sa buhay mo, nakakaiba yung buhay mo. Nakakaiba yung buhay natin sa kalay, sa barkada mo. Amen, sa school. Kakaiba yung buhay mo. Kakaiba yung pananaw mo, kaya inggit na inggit sila, galit na galit sila sa'yo. Kasi bakit? Kakaiba ka sa kanila. Kasi bakit? Lahat na may boyfriend, ikaw lang ang wala. Tama? Lahat na nanonood ng porno, ikaw lang hindi. Tama? Lahat na nag-aaral, hindi nag-aaral, kakating classes, pero ikaw? Ha? Walang pasok? Ikaw babatay ko? Uy, viral yun ha? Magba 1 million na. Amen ba? Kakaiba ka. Kasi bakit? You are living in the Spirit of God. Kasi ang isang tao na spiritual, iba yung kanyang pag-iisip. Iba yung pananaw niya. Taliwas sa pananaw ng mundo.
Amen. Kaya nga sabi ng Bible, do not conform any longer to the... Ang taong spiritual, hindi siya nagko-conform sa takbo ng mundo. Amen. Lahat na sila nag-ML pero ikaw hindi. Amen ba? Hindi ka nila maintindihan. Lahat na nanonood ng hindi magandang movie, pero ikaw, napakatindi mo, Teng. Kakaibang spiritual life mo. Pero sila, kilala nila ang Diyos. Nagsisimba sila. Amen. Kaya nga ang tanong, sino rito sa atin, kilala mo si Jesus Christ? Totoo ha? Sino rito tumanggap kay Jesus? Ay, dito wala. Dito lang, oh. Naku po. Patay tayo dyan. Okay, ulitin ko yung tanong. Oy, Tagalog yun, ha? Sino sa atin dito tumanggap kay Jesus? Sino rito sabi mo, Jesus is Lord? Sabi mo nga sa sarili mo, Jesus is my Lord. Come on, bigyan mo ng buhay with feelings. 1, 2, tatlong ulit. 1, 2, 3, go. Come on. Palakpakan natin si Lord. Come on. Amen? Kung Jesus is my Lord, you are walking in the spiritual things. Pero bakit? Mas marami pa ang nagagawa mo na ginagawa ng mundo sa buhay mo. Bakit ganun? Tapos minsan pag nag-iisip ka, kala mo spiritual, hindi na pala. Pansinin mo. Pansinin mo sa buhay mo, ha? Pansinin mo lang. Kapag ikaw ay nagbabasa o ikaw ay, pakinggan mo ito, ha? Pag ikaw ay nagbabasa, kapag ikaw ay nagpo-post sa social media, hindi mo ba tinitiyak? At tinitiyak mo ba na yung pinopost mo ay ito ay patungkol talaga kay Lord? At minsan yung pinopost mo ay patungkol sa sarili mo at patungkol saan? Sa ibang tao. Amen ba? Hello? Kaya nga malalaman natin if this person is living in a spiritual. Kaya nga sabi dito, ito ang taong nauunawaan niya ang lahat ng bagay na spiritual, pero hindi niya nauunawaan ang ibang tao na hindi nananampalataya. Okay, number 2, natural and spiritual. Yung natural, ito yung natural. Ang natural person daw, ito yung tao na hindi naunawaan ng mga bagay na spiritual. Para sa mga taong ito, ang mga spiritual ay bagay na isang kamangmangan. Bakit pa ako magbabasa ng Bible? Bakit pa ako magpa-process? Bakit pa ako magdi-devotion? Bakit pa ako magpipray? Come on, bakit ko kailangang putulin ito sa buhay ko? Amen ba? Tama? Bakit kailangan kong hindi gawin ito? According to the Bible. Naunawaan natin? Siya ay nabubuhay sa pisikal, pero siya ay gumagalaw na sa kanyang sariling isip, sariling emosyon, sariling free will, dahil kikilos lang ito sa kung ano ang natural dito, pero walang spiritual life. Amen. Tama po ba? May mga bagay sa buhay natin, kalimitan, mga Kristiyano, mananampalataya, hindi na talaga nabubuhay sa spiritual. Bakit? Ganyan to, ha? Di nabubuhay sa spiritual. Ang isang tao na sinasabi niya spiritual life siya, dapat ginagawa niya yung pinagagawa ng Panginoon. Tama? Kailangan ba na ang isang taong tumanggap kay Jesus, sabi niya, Jesus is my Lord,
ay nag-winsol at nagdi-disciple? Bakit ang tagal mo na sa church, wala ka pa rin disciple? Sinasabi mong spiritual life ka. Sinasabi natin na Jesus is my Lord. Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang nasusunod. Kasi bakit? Hindi ka humahayo. Hindi ka nag-winsol. Hindi ka nag-i-invite sa tao sa church. Come on! Hindi ka nag-o-open cell. Tama po ba? Parang tahimik tayong lahat. Nakikita na ba natin kung sino tayo? Nakikita na ba natin baka hindi talaga tayo tumanggap kay Jesus. Baka hindi talaga tayo nakakain ng bread of life. Baka hindi talaga natin nakain o tinanggap si Jesus sa buhay natin. Baka tinanggap lang natin si Lord by feeling. Kasi nung nakita natin si Jesus sinahagupit, doon tayo umiyak. Panginoon, napakabuti mo. After ng encounter, nakatapos ka nga ng SOL 1 and 2 and 3, bakit ganun pa rin? Wala pa rin tayong nabago. Ang nabago lang, nag-a-attend ka ng church, may dala kang Bible. Kung may dala kang Bible, kasi basta natin wala nang dalang Bible. Cellphone na lang. Pero hindi, dapat din naman magdadala ka ng Bible. Ito po yung Bible, hindi po yung cellphone. Pwede ba yan? Pwede ba next Sunday, dali natin yung bread of life? Yung cellphone ba? Amen. Oops. Pastor, pinapatamaan mo na naman kami. Hindi ko kayo pinapatamaan. Kinukorek lang tayo at tinatama lang tayo sa dapat nating gawin. Amen. Bilang isinasabi natin, Jesus is my Lord, dapat nakikita sa atin yung bread of life. Alam mo bakit maraming tao hindi nabubusog at hindi nakakakain ng bread of life? Kasi sa atin pa lang hindi na makita yung bread of life. Tama ba? Magsalita tayo parang patay. Ngayon na naman ang bagyo. Come on. Amen. Wala na naman kaming pera. Paano itong utang ko? Kapatid, mababayaran yan. Sino rito gusto mabayaran ng utang? Taas ang kamay. Sino rito at pala may utang? Taas ang kamay. Lahat ng may utang, taas ang kamay. The solution is, bayaran mo. Tapos, di bayad, di wala kang utang. Amen po ba? Sino rito nagtatrabaho? Taas ang kamay. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Okay. May tinatanggap buwan-buwan. Kahit hindi ka nagtatrabaho. Kasi bakit? Pensyonado ka. Si Mami Dol nyo, pensyonado. Pero ako, malapit na. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi sa, habang nagdadrive kami kanina, si Dad, ayusin mo na. Dalawa na tayo. Dalawa na tayong may discount. Amen ba? Amen ba? Grabe no, excited ako. O anong ba ilalagay mo sa pangalan mo doon sa sa card mo? Sabi niya sa akin kanina, ano ba ilalagay mo? Ruben pa rin. Oo, Ruben pa rin. Kasi ang pangalan ko sa birth certificate, Ruby. R-U-B-Y. Amen. Oy, lalaki to, pare. Baka sabihin nyo naman, pare. Nung yung first year ako noon, ay grade 6 ata ako first year, grade 6. Doon sa Tandansora, galing ako doon nakaraan Tandansora. Siyempre, alam mo no, sa school, rampa, naka-second runner-up. Rampa ng parang babae. Pero hindi ako. Lalaki to, pare. Come on, amen. Alam mo, minsan may mga tao, hindi tayo talagang maintindihan. Tingnan mo pakinggan nyo mabuti. Pupunta ka sa church, umuulan. Baka naiintindihan naman nila yon. Lalo yung pastor yung gwapo doon. Pero nakakalbo.
Joke lang. At least gwapo. Amen pa. Pero mas gwapo yung anak niya. Siyempre. Anak ko yun eh. Amen ba? So makikita natin yung natural at kalimitan. Alam nyo ba sa totoo lang, minsan dumadating yung time nagiging natural tayo. Lalo pag dumadating yung pagsubok sa buhay natin, lalo na yung matinding pagsubok. Andiyan pa ba kayo? Say amen. Sa madaling salita, ang natural person daw ay pwede siyang mamuhay sa mundo ng matagal pero patay ang spiritual life. Maraming tao pwedeng maganda ang buhay. Tandaan natin to ha. Pwedeng maganda ang buhay, sagana sa lahat ng bagay, physical, hangad sa sa social life. Ibig sabihin, angat yung buhay niya sa social life. May love life. Sana all. Come on, may love life pero walang spiritual life. Amen. O anong pipiliin mo? May love life ka pero patay yung spiritual life mo. Amen. Pandito lang yun, kapatid. Okay yung buhay mo. O sabihin natin physically, healthy ka. Kasi nag-gym ka. Pero hindi lahat na nag-gym healthy. Ayaw umimik din. Bro, hindi kita pinapatamaan. Iba yun. Taga-ibang simbahan yun. Doon yun sa kabila. Doon sa malaking simbahan na may krus. Amen ba? Pero yun nandito, physical healthy, pero spiritual healthy, balance. Oh! Omshi! O yan, nakabawi ako bro ha. Baka mamaya sabihin mo, ito si pastor talaga eh. Kapatid, amen po ba? Pwedeng okay ka outside, pero inside, you are not healthy. And you are dead. Come on. Inakala natin na ang pagkakabusog sa atin ng mga bagay na nalagay natin sa ginagawa natin sa buhay, pero kailangan natin maintindihan na ang bread of life lang ang makakapagbusog ng pagkatao natin. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Ngunit, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ngunit, maawain ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin na kahit tinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo, kaya kaligtasan dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen! Lahat ng tao noon ay naging spiritual dead. Totoo lang, lahat tayo. Nung hindi na pa natin kilala si Jesus, hindi pa natin tinatanggap, lahat tayo patay. Spiritual dead. Come on, amen. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi ng Ephesians, na binasa natin, tayo ay nagkaroon ng buhay spiritual nung tayo'y tumanggap sa Panginoong Hesukristo. John 3:16. Nung lumapit si Nicodemo kay Jesus, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan may panganak na tayo muli. Amen. Ang tinutukoy ng Panginoon, lahat ng tao, tayong lahat. Kailangan tayong ma-born again.
Kailangan tayo bumalik uli tayo sa relasyon natin kay Lord. Namatay tayo dahil sa kasalanan. Ngayon, gumawa ang paraan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. I am the bread of life. Come on, palakpakan natin si Lord. Amen. Lahat tayo ay likas na natural. Hindi nananahan ang banal na Espiritu ng Diyos. Tayo ay namumuhay ayon sa kagustuhan ng ating sarili. Pero nung tumanggap tayo sa Kanya, kay Kristo, tayo ay binuhay at binigyan ng spiritual life. Listen kapatid, napakahalaga na mabuhay tayo spiritually. Amen ba? Kaya nga, idinidiin ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 2, na sinasabi ni Pablo, huwag na tayong umayon. Huwag na tayong makiayon sa mga ginagawa ng mundo. Nandiyan pa ba kayo? Say amen. Kasi bakit? Kasi binuhay ka na ng Panginoon, dapat hindi ka nananatili sa gawa ng mundo. Tama ba? Binuhay ka na ng Diyos, binuhay na tayo ng Panginoon, tapos parang gusto pa natin bumalik ulit doon sa dati nating buhay. Amen. Hindi makikita ang spiritual life, walang iba na makakapagbigay ng spiritual life maliban na sa Panginoon. Minsan may mga taong hinahanap sa kanilang spiritual life sa ibang bagay dito sa mundo para mapulpil ang kanilang spiritual wellness. Alam niyo yung ginagawa ng mga tao? Pakinggan niyo to ha. Para mapulpil yung kanilang desire, yung kanilang spiritual life, yung tinatawag na spiritual wellness. Alam mo yung spiritual wellness? Yung yoga, kailangan empty ka. Kailangan positive. Ang tawag nila spiritual wellness. Kapatid, hindi nakukuha yun doon. Ang kailangan natin ay si Jesus sa buhay natin kasi siya yung nagbibigay ng buhay. Amen. Kaya nga sinasawag, He is the bread of life. Amen. Gumagawa ang mga bagay para hanapin ang kanilang sarili at ang kanilang purpose. Amen. Pero kailangan natin maintindihan, ang spirituality without Jesus is still spiritually dead. John chapter 6 verse 35, basahin natin to ha. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin, sumasampalataya sa akin, ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. So ibig sabihin, there is satisfaction. Amen? You are satisfied na. Lahat ng lumalapit sa Panginoong Hesukristo ay makakalasap ng totoong satisfaction. Amen po ba? Hindi mo ginagawa na marami. Lalo na yung mga Christian. Parang hindi sila satisfied sa buhay nila. Parang wala silang maramdaman. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi minsan akala natin, satisfied tayo, pero naghahanap pa rin tayo ng makamundo. Malalaman mo isang tao hindi satisfied, alam mo bakit? Hinahanap niya yung dati niyang ginagawa. Amen. Pakinggan niyo to. Hindi makakapagbigay sa iyo ng satisfaction ang asawa mo. Hindi makakapagbigay ang satisfaction ang kaibigan mo. Kahit sinong tao dito, hindi makakapagbigay sa iyo. Only God can give you satisfaction. Come on. Amen ba? Tingnan mo ha. Lahat ng tao gustong-gusto niya lahat. Come on. Gusto niya ng pera. Lahat gusto niya ng pera. Meron na, gusto niya pa rin. Tama ba? Hello? Pero hindi pa rin satisfied. Alam mo, sa totoo lang,
O sabihin na natin magkaroon ka ng boyfriend, girlfriend, pero wala si Jesus sa buhay mo, hindi ka pa rin satisfied. O sabihin na natin, ikaw ay magaling sa klase. Honor ka. Bright ka. Pero kung wala kang satisfaction na nagagaling sa Panginoon, hindi ka pa rin satisfied. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Dahil ang Diyos lamang makapagbibigay ng kompletuhan ng buhay, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? That seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. God will give you satisfaction. Amen. Hindi kasya-kasya, kasiya-siya pa. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Say amen. Tayo ay ano? Ang tanong, tayo ba ay full sa bread of life? Totoo ba na full ka? Totoo ba na satisfy ka? Nung si Jesus ay tinanggap mo noong 1984, September 15, alas 9 ng gabi, satisfy ka na ba? Come on. Kasi kung satisfy ka at full ka, bakit ganun pa rin? You are craving pa rin for the worldly things. Pwede naman na nakakain ka pero hindi ka pa rin busog. Yun ang ibig sabihin nun. Come on, amen. Give you an example para maintindihan natin. Sino rito kumakain sa restaurant? Yung mga mamahaling restaurant. Nora, meron ba sa Australia? Yung tinatawag na may hindi naman buffet, mga fine dining. Yeah, mga fine dining. Mga ganyan. Sa fine dining, meron diyang tinatawag na, ano yung una? Ano daw? Ano? Appetizer, and then, main dish, tapos, dessert. Tama ba ako? Tama ba? Minsan ganitong ginagawa natin. Inuuna natin, nagpapakabusog tayo, saan? Come on, hindi sa may sa una pa lang. Sa appetizer. Yung soup, sige, inom ka ng soup. Kaya pagdating sa main dish, busog ka na. Hindi mo alam, yung main dish, yun napakarami. Yung appetizer, tinatawag na, ibig sabihin, yung dessert. Minsan ganito tayo Pag pumunta tayo sa handaan, uy, leche plan, paborito ko to. Sabi dito, sila ay naghahanda sa appetizer. Handa sa appetizer bago ang main dish. At last ang dessert. Sa lahat, sabi daw, sa buhay natin, ang main dish natin ay si Jesus. Dahil siya ang bread of life. Pero ang problema, kung bakit maraming tao ay hindi nasasatisfy kasi bakit? Bago pa dumating ang main dish, inumuuna yung appetizer. Come on. Kaya nahihina sa kanilang personal na relasyon sa Panginoon dahil baka puro lang tayo ministry, nakakalimutan na natin ang personal intimacy. Alam nyo ba yung pagpunta sa church is appetizer? Ang appetizer o ang church, ginagamit ito para makapunta tayo sa main dish. Come on, yung devotion, papunta yan sa main dish. Yung pag-attend ng process, ng life class, appetizer yun. Para makapunta tayo saan? Ang ginagawa natin kasi, kinakain natin yung main dish at kinukuha natin yung dessert, yung main dish, hindi na natin kinakain. Yung appetizer, kinakain na natin, nagpapakabusog tayo kaya hindi tayo nasasatisfy.
Kapatid, ang makapag-satisfy sa atin ay main dish. Sino yon? Si Jesus. Kamapalakpakan natin si Lord. Pero minsan hindi lang sa appetizer. Ang iba ay minsan hindi na kumakain ng main course, ay inuuna na ang dessert. Katulad natin na pagsunod natin sa Panginoong minsan sa Diyos ay may mga blessing na ibinigay sa atin, pero dahil minsan ito ay mauuna na kesa sa main dish, hindi pa rin niya tayo na satisfy. Alam mo minsan nangyayari sa atin? Hindi masamang yung blessing, pero ang minsan nangyayari ngayon, puro blessing na lang, hindi na yung main dish. Amen ba? Hindi masama yung blessing. Gusto nga ng Lord pagpalain ka eh. Gusto nga ng Lord yung pagpapalang siksik, liglig at tumaapaw. Pero minsan dumarating ang time, nakapokus na tayo sa blessing, hindi na tayo nakapokus saan? Sa main dish, sa main course ng buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil dito may mga time, ang blessing ni Lord ay nagiging idol sa buhay natin. Amen. Alam mo pa paano natin malalaman nagiging idol na yung mga bagay sa atin? Yung inuuna mo, yung iniisip mo. Pagising mo sa umaga, sino bang iniisip mo? Kailangan hindi ako malate. Come on. Nako, kailangan ko ng magluto muna ako kasi papasok na ang mga anak ko. Hindi masamang magsilbi para sa mga anak. Hindi masamang magtrabaho para i-provide ang pangangailangan ng ating mga anak. Tama po ba? Hindi masamang mag-aral at i-prioritize ang pag-aaral. Pero, sino ba ang main priority ng buhay mo? Come on, amen. Ayaw ng Lord na maghirap tayo. Hindi yun ang disenyo ng Lord sa atin. Kaso lang nangyayari, we are nakakapokus na tayo sa mga, sa mga dessert at sa mga appetizer. Kaya ang nangyayari, nagiging idol na ang ibang bagay. At minsan yung mga nagiging hinder para mas lalo tayong mawalan ng magandang relasyon sa Diyos ay kadahilanan ay idol sa puso natin. Come on. Andiyan pa ba kayo? Say amen. Kaya nga kapatid, we need the bread of life. Who is the bread of life? Jesus Christ. Tignan nyo to ang Panginoon, hindi lang siya bread of life, He give us eternal life. Come on, amen. Hindi kanya lang bibigyan ng satisfaction sa buhay mo dito sa lupa. And God will give you also eternal life. Ang eternal life, ay spiritual life, ay hindi pwedeng paghiwalayin. Tama ba? Gusto ng Lord, bless ka. Gusto ng Lord, satisfy ka. Pero gusto ng Lord, buhay ka spiritually. And not only buhay ka spiritually, you have eternal life. Dahil kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, may kalakip na buhay na walang hanggan, saan? Ang buhay na nagbibigay sa iyo. Tama ba? Sa John chapter 26 verse 27, sabi rito, sumagot si Jesus sa kanila. Ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil nakita ninyo ang himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay na nabusog kayo. Alam niyo ba yung istorya nito? Alam niyo ba yung istorya nito? Ang istorya nito, nagpakain si Jesus Christ ng 5,000. 5,000 pinakain niya. And then, nung nakakain yung tao, excited! Wow, busog na busog tayo. Grabe talaga si Jesus. Amen. It so happened, it revealed, yes, tinanggap nila si Jesus, pero may mali. Ang hinahanap na nila ay hindi na si Jesus. Alam niyo yung ginawa nila?
Nung si Jesus Christ pumunta sa ibang ibayo, sabi niya sa mga disciple, hindi sinasabi sa mga tao sabi sa mga disciple, disciple, punta tayo dun sa kabila, doon tayo mag-witness. Sabi ni Jesus, di pumunta sila doon. Alam niyo ginawa ng mga tao? Inunahan nila si Jesus. Kaya sinabi to. Sabi ni Jesus, mala. Kasi nung nakita nila si Jesus, sabi to, Jesus, nandito ka pala. Ba't di ka nag-text? Nandito ka pala. Sabi sa verse 27, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain na nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Kasi minsan nawawala na yung talagang totoong spiritual life. Sabi niya, ako na anak ng tao, nang siyang nagbibigay sa iyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Minsan, ang tayo ay umaasa sa mga material na bagay na kaya ibibigay ng Diyos. Sa totoo lang, minsan ganun tayo Lord, bless you ako po. Sino rito ang pagising mo sa umaga, Lord, pagpalaan niyo nga po kami. Kasi hirap ng buhay namin. Hindi mo ba inisip na, Lord, I pray na maging strong ako spiritually. Kasi sabi ng Bible, bago ka pagpalain ng Panginoon ng mga bagay sa mundo, unahin mo muna siya. Tama? Sinabi niya yun sa Bible, Matthew 6:33. Gusto mong pagpalain kita? Sumunod ka sa akin. Tama. Sino rito, kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay pagpapalain? Sabi ng Bible yun. Kapag binigay mo yung tithes and offering mo at binigay mo yung first fruit mo, ikaw ay pagpapalain. Sabi ng Bible yun. Sino rito gusto mo yung siksik, liglig at tumaapaw? Tandaan nyo, may deklarasyon ng ating Pangulo na marami ng Pilipino na maghihirap, kaya bigyan natin sila ng panahon. Kinancel ko ngayon. Hindi maghihirap ang bansang Pilipinas. Amen. Kasi bakit? Kung ang bansang Pilipinas ay may relasyon sa Panginoon, hindi maghihirap ang bansang Pilipinas. Come on! Church, it's about time. Alam nyo ang kahirapan? Dito nagsisimula Dito nagsisimula. Tinanggap mo na mahirap ka. Tinanggap mo na middle ka lang. Alam nyo ba yung middle? According to the statistic. Kapakatindi mo talaga, Pastor. According to the statistic, ang pinakamahirap na tao sa Pilipinas ay nasa middle class. Tayo pala daw yon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mahihirap may ayuda. Tama ba? At yung mga mayayaman, at yung mahirap nasa middle class, walang ayuda. Napakatindi ng Pilipinas, no? Ako, nagugulat na lang ako sa Pilipinas. Sabi ko, hindi naman ganito dati. Nabuhay ako noong 1966. Alam niyo yung 1966, nabuhay ako? Naging grade 1 ako, grade 2, grade 3. Wala akong nakita at nabalitaan na ang Pilipinas ay lumubog sa baha. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa nagtatapon ng basura sa kalsada. Ngayon, one time nga, Mami Dolo drive kami. Aba, merong sasakyan. Napakagandang sasakyan. Aba, nagtapon ng basura. Gusto ko nga sana i-overtake, ikat na ganun eh. Baka mamay may baril, huwag na. Madali pa tayo, pastor, namatay dahil sa ano?
binaril, kinat, dahil sa basura. Oy, alam nyo ba na mayroong pinatay na pastor? Grabe, no? Inambush. Kaya hindi na ako magsasasakyan eh. Maglalakad na lang ako. Di ba? Meron bang namatay sa ambush? Di ba may nababal tayong mga namamatay sa ambush? Nasa kasakayan, di ba? Sasakyan? O hindi na ako magsasasakyan. Kasi inaambush yung mga nasasakyan, dama? Maglalakad na lang ako. Ano bang tawag doon? Pag pinatay sa kalsada, ambush ba yun? Hindi ambush yun. Ang ambush nandun sa sasakyan. Ay, wala, hindi nakakaano. Wala, mahina ang signal. Ha? Oh, slow, no, di ba? Hindi naiintindihan. Come on, amen. Nandiyan pa ba kayo? Say amen. Hindi ba, sabi rito, hindi dapat tayo hindi dapat tayo ay lumalapit sa Diyos na may bagay, mga bagay na hindi lamang material, pati ang mga buhay na habang buhay o eternal life. Kapatid, ang kailangan natin yung eternal life. Tandaan natin to, yung buhay natin dito, pansamantala. Ang promise ng Lord sa atin, eternal life. Ang mas maganda, yung buhay na walang hanggan. Sa lupa, wala. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Tandaan mo na ang mukha niya. Baka hindi umabot ng December yan. O, hindi ako nagsasabi. Ang Diyos ang nagsasabi kasi bakit walang sino mang nakakaalam ng buhay ng tao? Magbasa ka kasi ng Bible. Amen? Sino rito gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay. O, basa ng Bible. Sumunod sa Diyos. Alam niyo ba na merong isang hari na lumapit sa Diyos? At sabi niya, Panginoon, pahabaan niyo pa yung buhay ko. Alam niyo naman kung sumunod ako. Tama ba? Ang Diyos, ginant ng Lord, binigyan siya pa ng how many years pa? I think 15 years ng buhay niya. Pwede pala yun. Amen. Kung wala kang ginagawa sa mundo, puro baka mundo ginagawa mo, tapos sinasabi ng Panginoon, pahabain mo yung buhay ko. Anak, ang dami nang binigay ko sa iyong pasensya. Baka gusto mo kunin na kita. Palagi kang nasa church, hindi ka nga naman nagwi-winsol, nagdi-disciple. Tanggalin na kita dyan. Para lahat naman magamit ko. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yon. Nasa kabilang simbahan yun. Kawawa yun sa kabilang simbahan. Amen! John chapter 3 verse 16. Ano sabi? Sapagkat ganito lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kabugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kamapalakpakan natin si Lord. Amen! Ito yung nais ng Lord sa ating lahat, lalo na yung mga nanonood dyan. Kung ikaw ay palaging nanonood at hindi ka pumupunta sa church, kapatid, pumunta ka na sa church. Love you. Gusto mo ba'y kamamatay mo na nandiyan ka lang palagi at wala ka dito sa church? Pastor, di ba church din naman kapag nanonood? Sabi ng Bible sa Hebrews, do not neglect meeting together. Together ba yun? Nandiyan ka sa... dami ng taon, kapatid. Ikaw ang kausap ko. Love you. Punta ka na dito kasi. Namiss ka na namin. Amen! Tama ba? Sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, pero hindi mo mamahal yung kapwa mo. Tingnan mo yung kapwa mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Kasi kung mahal mo yan, ililibre mo yan ng Jollibee mamaya. Yun lang, pastor. Yun lang. Yun lang. Amen. Tama ba? Come on, palakpakan natin si Lord. Una pa lang, gusto na ng Diyos, bigyan tayo ng eternal life. Dahilan kung bakit tayo iniligtas. Kaya dapat tayong lumapit sa Diyos, hindi dahil
mga bagay na kaya nang ibigay ng Diyos, kundi sa eternal life na gusto ng Diyos na maranasan mo. Amen ba? Sabi ng Matthew 5:25 verse 46, itataboy ko ang mga taong ito na walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ng bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Come on! Yung mga natural, itataboy ko yan. Pero yung mga spiritual, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Yes, amen ba? Yung nabubuhay sa spiritual. Ibig mong sabihin, Pastor, kailangan natin nandito palagi tayo sa church. Hindi na tayo magtatrabaho. Hindi nang ibig kong sabihin. Pagising mo sa umaga, sino ang nasa isip mo? Come on, pag naglalaba ka, sino ang nasa isip mo? Pambihirang mga labada to. Hapakalupit. Pag pinaguhugas ka ba ng iyong pinggan, sino ba ang nasa isip mo? Ako na namang inutusan ng nanay ko, napakatindi ng nanay ko na to, tatamad-tamad. Tamad ang nanay. Come on, amen. Magpasalamat ka, may hinuhugasan kang plato. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng Diyos ng pagkain. Parang napanood mo yan, Pastor, ha? O, siyempre. Totoo naman, di ba? Dapat maging masaya nga tayo pag naghuhugas tayo ng plato. Ako nga, masaya ako, naghuhugas ako ng plato ng mga tuta namin, eh. Kahit minsan naiinis na ako, salamat sa Diyos, buhay sila. Amen! Tama ba? Sa totoo lang, si Piba, namatay eh. Kaya sa bahay namin, pag meron sila, wala na si Piba, si Snoopy na. Ganun pala yon. Pag sobra kang na-attach. Kasi bakit? Si Piba kasi pag dumadating kami, siyempre, di ba? Tama ba? Pero sa church, pag dumating ka, si Pastor. Si Pastor. Ako lang, malalaman na ng Pastor, may ginagawa na naman ako. Baka makita ko nito, nasa SM ako, kahawak pa ang kamay. Ha? Nanood pa ng Spider-Man. Boy, Pastor, bakit mo alam? May Holy Spirit of Teng. Nadidiscern, Teng, nadidiscern. Amen ba? Malalaman mo yung tao talagang, alam mo yung relationship, tama ba? Di ba pag hindi maayos yung relationship, umiiwas ka, tama? Pero kung maayos yung relationship, wala kang tinatago, "Oh, Pastor! Kamusta kayo?" Pero, si Pastor. Si Mami Dol. Ako, delikado tayo yan. Amen. Pero nandito nga, magbe-bless nga. Pag nag-bless, umiiwas. Pa-bless po. Sabay takbo. Amen ba? Ba't ba tayo napunta kay Api ba? 1 Peter, matatapos na po tayo. Amen? 1 Peter chapter 1, verse 33, verse 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at Amanaan ng ating Panginoong Hesukristo dahil dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan muli ng pagkabuhay ni Hesukristo. Listen kapatid, pakinggan ito. Tingnan dito sa akin. So kailangan pala, listen, ang born again, hindi para religion. Ang born again is relationship. Kailangan pala, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mong magbalik loob sa Diyos.
Come on! Hindi religion. Tama? Kasi kung religion, wala, natural lang. Kasi bakit? By flesh, by emotion by intellect. Pero pag born again, you are born in the Spirit of God, kapatid, lahat hahamakin mo, masunod mo lang si Kristo. Amen ba? Pero hindi, ang natural ibigin mo. Kapag ang pag-ibig pumasok kanino man, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Hindi. Bumaliktad Come on. Amen. John chapter 3 verse 6. Ang pinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay espiritual. Alam niyo ba malalaman kung ang isang tao espiritual? He always craving reading the Bible. Paggising pa lang sa umaga, kahit pagod na siya, kahit sa buhay niya. Come on, amen. Lahat tayo may problema. Lahat tayo, meron tayong financial crisis. Tama ba? Sino rito may financial crisis? Taas ang kamay. Lahat po tayo. Kasama po ako doon. Amen po ba? Pero kapatid, lahat ng ito, pwedeng mag-turn around. Yung crisis, it will become riches and blessing. Amen. Kung uunahin lang natin si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kung meron tayong tinatawag na spiritual life. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may kahandaan mana ng Diyos. Tignan nyo to Sabi dito, pwede ba nating basahin? Pwede bang basahin natin? Okay? 1, 2, 3, go. Ito ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may Stop po. Ulitin natin uli. Tingnan nyo ito Basahin natin uli. 1, 2, 3, go. Ito ano daw? May mana ka. Tignan mo yung katabi mo. Tahimik yan, pero milyonaryo yan, milyonarya yan. Merong mana ang bibigay ng Lord sa kanya. Amen. Ngayon pa lang, utangan mo na siya. Ang bayad sa langit na. Tama. Kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, mapapahiya ang Diyos. Tama ba? Hello! Panginoon, sabi mo, sumampalataya kami sa anak mo, kami magiging anak mo. Lord, kung kami anak mo, wag mo kami pahiyain. Wag kami mabuhay na parang yung ba? Amen ba? Naalala yung sabi ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na namalimos. Tama? At ang sabi pa ni Solomon, Panginoon, huwag mo naman akong paghirapin, baka sisihin kita. Huwag mo naman akong pagyamanin, baka makalimutan na kita. Pero Lord, bigay mo lang sa akin yung saktong-sakto na na nandoon na pinagpapala at patuloy na nagiging pagpapala. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on, palakpakan mo ang Panginoon.
Listen, sabi doon, ang manang ito na nasa langit ay walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, may mana ka, may house and lot ka sa langit. Sino guys yung meron kang bahay sa langit? Kung dito sa lupa binabaha yung bahay mo, doon sa langit walang baha. Hallelujah! Amen ba? Sino rito gusto mo yung bahay mo kumpleto sa gamit? Wala nang internet doon, kapatid. Wala na ring wifi. Sorry, prinsesa. Wala na ring globe. Sorry. Oy, naggaling pala ako nung nakaraan. Off ka ata nun eh. De, pinano ko na yung isang namin kay Grace. Tapos na kasi kami yung namin. Pinipilit ako ng cashier. Sabi niya, baka naman, sir. Kuha pa ka pa. Hindi na. Kung nandun si Mami Dol nyo, baka magbago. Salamat sa Diyos, wala si Mami Dol. Kasi baka may offer. Meron kami rito iPhone 17, baka gusto nyo. Hindi na po. Kasi hindi po namin madadala. Joke lang. Meron ba 17 pa? Wala. Meron! Tag, meron. No? Balik tayo ulit. Kahit na i-cancel ko yun, pwede ko ibalik yun eh. Mag-18 na ba? Mag-18 na? Australia may 18 na eh. Wala? Meron na? Age 18. Sino rito gusto magkaroon ng 18? 18. No? 18,000. Amen ba? Kapag ikaw daw ay binigyan ng eternal life ng Diyos bilang pagtanggap mo kay Jesus sa buhay mo, may nakakahandang pamana ang Diyos sa langit na naghihintay sa iyo, kapatid. Amen ba? Ako excited ako to meet God. Ewan ko sa inyo kung excited. Iba sa atin, Lord, wag muna kasi hindi ko pa nakikita yung the one. Paano kung nakita mo yung the one, nawala ka kay Lord? Naging natural ka, hindi ka naging spiritual. Sabi ng Bible, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo kung mawawala naman ang kaluluwa mo or mapupunta naman at walang buhay na walang hanggan, useless. Amen ba? Kapatid, sabi ni Jesus, I am. Amen? Be spiritual, not a natural. Alam ko hindi madali maging spiritual. Tama po ba ako? Sino rito nadadalang kasi spiritual life mo? Hindi, kapatid. Maraming ups and down. Maraming pagsubok. Maraming trials. Maraming temptation. Maraming struggle. Tama po ba? Tama ba? Kasi naglalaban. Kaya nga sabi ng Bible, ang dalawang ito ay naglalaban. Ang spiritual at ang natural. Kaya nga sabi ng Bible, yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Yung maling gawin, yun ang nagagawa mo. Kaya nga sabi nga, gusto mong bumait pero di mo magawa. Break it down, yo. Amen ba? Sino rito gusto mo maging spiritual? Kung nais mo maging spiritual, gusto ko tumayo ka. Come on, let's all pray to the Lord. Come on, let's worship Jesus. Come on, let's worship Jesus. Come on. Come on, let the Jesus come in to our life. Come on. Upang
Come on, church. kabutihan mo. Come on, gawin nating prayer itong kanta na to. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Lord, we are satisfied, Lord, in you, Lord. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang Yes, Lord. higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Come on, let's lift our hands to the Lord. Come on, let's all pray to the Lord. Lord Jesus, thank you. Lord, salamat, Panginoon. Lord, thank you, Lord, dahil ikaw, Lord, sapat na talaga sa buhay namin. Pero Lord, I pray and we pray, Lord, tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Lord, na hindi kami lumakad sa natural, kundi lumakad kami, Lord, sa spiritual, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord. Lord, let your Holy Spirit, Lord, manifest in our life, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, marami kaming pagkukulang. Marami kami, Panginoon, pagkakamali, Lord, na nagawa sa buhay namin. Alam niyo yun, Lord. Hindi namin pwedeng itago. May mga ginagawa kami ng lihim. May mga naiisip kami na hindi tama at hindi kalugod-lugod sa iyo. Lord, salamat. Pero Lord, thank you, Lord, because you are sustaining us. Thank you, Lord, for forgiving us. Lord, tunay nga, Lord, wala kang katulad sa mundong ito. Lord, wala kang katulad. Lord, simula sa araw na ito, we will walk in the Spirit. We will not walk in a natural, Lord. Lord, ikaw ang tinapay ng buhay. Magbibigay at nagbibigay ng lakas. Lord, salamat, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Palakasin niyo kami, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa amin. Lord, sa pangangailangan namin, batid mo, Lord, lahat. Lord, alam mo ang kahinaan namin. Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, strengthen each and every one of us, Lord. Lord, kung iba sa amin, Lord, parang wala na yung fire. God, rekindle the fire. Repress us, O Lord. Lord, sabi mo, you are the bread of life, Lord. Ikaw yung tinapay ng buhay. Lord, mabuhay kami uli. Sa passion, sa vision. Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito. Lord, i-bless nyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name.
Amen. Come on, amen.